Ang pagiging maagap ay isang katangiang dapat taglayin ng isang listong pamilya. Marapat lamang na maging maalam ang ating mga kapamilya sa mga panahon ng mga sakuna. Ang kaligtasan ng bawat pamilya ay nakasalalay ang pagpapahalaga sa buhay, gayon din ang pagkilos na may positibong pananaw sapagkat ang lahat ng posibleng mangyari sa panahon ng sakuna ay hindi inaasahan. Kung kaya't kinakailangang laging maging handa. Bibigyang halaga sa usaping ito ang tatlong mahalagang bagay. Dapat maagap, may alam at dapat laging handa, na sadyang marapat na bigyang pagpapahalaga upang makaiwas tayo sa mga sakuna. Ang pagiging bukas na isipan at pagbibigay na isang ibahayong pagkilos sa paghahanda sa hindi inaasahang sakuna ay siyang magdadala sa atin ng kaligtasan. Hinikayat na ang buong pamilya ay dapat maging listo. Gayon din ay magampanan ng bawat miyembro ng pamilya ang nararapat gawin sa panahon ng mga sakuna. Isang magandang araw po sa lahat ng benepisyaryo ng Pantawid Pamilya sa ang sulok man ng Palawan at syempre sa lungsod ng Puerto Princesa. Magandang araw, Ma'am Lisa. Magandang araw, Sir Hector. At ayan, Ma'am Lisa, dito na naman tayo ngayon. Yes, dito naman tayo at nagbabalik sa ating Electronic Family Development Session. At syempre, talagang inaabangan ito ng ating mga masusugid na tagapagsubaybay na kung saan ang ating mga miyembro ng Pantawid Pamilya ay hinihintay na nila ang susunod na episode o ating topic para sa diskusyon ng panibagong kaalaman na ibibigay sa kanila ng ating tagapagsalita. Tama. Okay, Ma'am Lisa, batiin muna natin ang ating mga masisipag na mga benepisyaryo sa lalawigan ng Palawan. Siyempre, atin pong binabate ang ating mga kababayan sa munisipyo ng Batarasa, Balabac, Brooks Point, Sofronio Española, Rizal, Quezon, Nara, and Aburlan. Ayan. At syempre binabati rin namin na isang matamis na pagbati ang mula sa bayan ng El Nido, Taytay, San Vicente, Rojas, Araceli, at Dumaran. At syempre, Ma'am Lisa, ang magagandang isla na mula sa isla ng Cuyo, Agutaya at Magsaysay, at ang isla ng Cagayan Silio. Yes, at syempre ang mga nagagandahan ding isla sa isla ng Coron, Culion, Busuanga at Linapacan. At syempre, binabati din namin ang ating mga kapatid, no, diyan sa isla ng Kalayaan. Mag-ingat po kayo diyan. Ayan. So, Ma'am Lisa, excited ramdam mo na ang lamig ng panahon, maulan-ulan na. At nararanasan na natin ang malakas na ulan. Oo, kung nakaraan ay naranasan natin ang sobrang init ng panahon sa Puerto Princesa, umabot tayo ng 48 degrees Celsius. Tama ba ako, Sir? Parang ayaw ko lumabas ng bahay nun. Yeah. Yeah. Parang ayaw mo na mag-field work ba? Mag-FDS, grabe. Hindi rin naman pwede, Ma'am Lisa, naglalakad ka sa kalsada, naka-jacket ka lagi. Tama. At naranasan nating mag-conduct ng face-to-face FDS. Alam niyo po ba, di ba? Sobrang init ng pakiramdam. Yun. But then, ngayon, malamig-lamig na, Ma'am Liza. Yes. At saka, ang sarap na matulog. Masarap nang matulog. Yung habang natutulog ka, nararamdaman mo yung pagpatak ng ulan sa bubungan ng iyong bahay. Na para bang dinuduyan ka. At parang ayaw mo naman din mag-field. Parang ayaw mo nang bumangon pagkagising mo sa umaga. Pero dahil kailangan mo magtrabaho kahit maulan, talagang lalakad ka. Yan, naalis ka ng bahay. Ma'am Liza, alam mo ba yung pag-uusapan natin, may kinalaman yan. Yes. At sa topic na tatalakayin ngayon. Maganda po yun, no? At maa-aware tayo sa mga pag-uusapan natin, no? Dahil ito'y napapanahon at sadyang ito'y magbibigay ng seguridad sa atin at hindi lang sa atin, syempre, sa ating sarili, kung hindi sa ating buong pamilya. Yes. Ma'am Liza, alam mo ba, mas kapag panahon ng tag-ulan, nararanasan ng mga kababayan natin yung hirap, yung sakripisyo, lalo na kapag sila'y nakatira sa tabing dagat, sa tabing ilog,
ano pa, sa gulod ng bundok. Yes. Dahil posibleng ano, Ma'am Lisa? Napakadelikado na pwedeng magkaroon ng tinatawag na landslide, Of no? course, yes. Yung sa tabing dagat, pwedeng magkaroon ng paglaki ng alon or O yung storm storm surge, surge, yes. no? So parang gusto mong manginas, pero Malaking tubig. Oo, malaki ang At syempre tubig. kapag malakas ang ulan, sadyang lalaki din ng tubig, lalo kapag panahon ng high tide. yes, at Oo. ganun din yung pagkakaroon ng baha, no? Very common yan sa atin dito Yes, sa kaya dapat nag-iingat yung mga kababayan natin na lalo yung mga pantawid pamilya natin na nakatira sa gilid ng mga ilog. Yes. So dapat talaga malayo na sila doon sa ilog dahil tama. hindi natin minsan inaasahan lumalaki at tumataas ang tubig ng ilog na Correct. pwedeng makapinsala sa kanila. At Ayan. syempre sa kanilang mga hanap buhay, ganun din. So walang pinagkaiba yan, Ma'am Lisa, doon sa mga nakatira din sa tabing dagat. Tama. Di ba? Na hindi mo ini-expect na bigla ka na lang yung bahay mo. Nasaan Binuhat na ng malakas na hangin. Oo. Di ba? Ang So, sarap ng tulog mo. ang Tapos, sarap ng tulog. nararamdaman mo yung lakas ng ihip ng hangin. Sa palagi mo ba, Ma'am Lisa, nakakatulog yung mga taong nakatira sa Parang tabing dagat? Feeling ko, hindi rin. Kasi, syempre, yung iniisip din nila, yung buhay, yung mga Yes. anak, no? Yes. No, yung mga kamag-anak. So, yung mga property na naipundar. So, balisa din yung mga yan, no? At syempre, hindi ka makakapag tawag dito, mahirap magpundar, no? Ulit, no? Pagka ganito yung ating mga maranasan, no? Parang sinabi nga yung manakawan ka na daw, pero wag ka lang Mabusan ng bahay. oo. Mabusan. Yes, kasi mawala ng lahat na yun. Kasi ang magnanakaw, pipiliin lang, pero kapag disaster or Yeah, pwedeng yung lahat. mawala sa'yo. Maapektuhan. Yes. But anyway, sabi nga natin, ang isa sa tatalakayin ng ating tagapagsalita mamaya ay yung kung papaano maiiwasan ang mga sakuna. Although na ang mga sakuna ay talagang kabahagi na ng buhay natin, kasi ito naman talaga ay tinanggap na natin noong nung nakita natin ang mundo, na Yes. talagang may ganito. Pero kailangan lang talaga ng bawat tao, ang bawat individual, iligtas ang sarili at gawin ang nararapat para maiwasan ang sakuna. At ang ganun din, yung mga tinatawag nating disgrasya. Yes, tama Yan. yan. Ayan, Ma'am Lisa. Ngayong araw, ang tatalakayin nating paksa ay napapatungkol sa gabay at mapa. Para sa listong pamilya. At syempre, at ito rin ay ang usapin sa paghahanda. Para sa mga sakuna. Ayan, hinihiling po namin ang inyong presensya upang mapakinggan at maisapuso at lubos na maunawaan ang paksang tatalakayin. Sapagkat kami naniniwala na ang bawat pamilyang Pilipino ay Masaya. matatag at uunlad para sa kinabukasan. Sa pagpapatuloy po ng ating paglilingkod sa araw na ito, patungkol po sa kahandaan sa mga kalamidad na dahilan sa climate change, tayo po muna ay manalangin. Mahal naming Diyos, kami po ay narito, sumasamo, nagpapasakop, humihingi ng inyo pong tulong. Pagkalooban nawa kami sa umagang ito ng mabuting kaisipan, ng mabuting pananaw, patungkol po sa kahandaan sa anumang mga sakuna o kalamidad na darating sa amin, sa aming pamilya. Dinadalangin po namin ang mga resource speakers, gayon din po ang electricity connection at ang signal ng internet ay magiging maayos lamang ang daloy. Salamat Panginoong Diyos na kayo po ay magiging kasama namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Isang magandang araw sa lahat ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Ayan, nandito na naman tayo ngayon para sa pagpapatuloy ng ating Family Development Session na kung saan ay bibigyang diin natin o bibigyan natin ng pansin ng isang pagtalakay sa isang mahalagang paksa. Ngunit bago tayo magpatuloy, meron akong dalawang kasama ngayon dito at sila ay magpapakilala ng kanilang mga sarili sa inyo. Magandang araw po, Sir and Ma'am.
Yes, magandang araw po Sir Hector at magandang araw din po sa lahat ng mga Kapantawid Pamilyang Pilipino program natin. Ako po ang inyong lingkod at makakasama ngayon. Dati pong municipal link na na-assign sa Coron, Palawan at ngayon po ay Social Welfare Officer 3 ng Provincial Operation Office. Rose Lastimoso po, yan, ng Cluster 1. At makakasama po natin si Sir Patrick Raymond C. Atienza, Local Operations Officer 5 ng DRR-CCA Focal Person. Magandang araw, sir. Magandang araw po, Sir Hector, Ma'am Rose, at sa lahat po ng ating mga manonood at mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ako po si Patrick from the DILG Palawan Provincial Office. At maraming salamat po sa inyong imbitasyon para po makapag-share regarding sa ating disaster preparedness and climate change adaptation. Ayan. Magandang araw, sir. Thank you so much sa pagpapa-unlock po sa aming imbitasyon. At Ma'am Rose, Yes, napakahalagang paksa ang ating tatalakayin at alam ni Yes. Sir Patrick kung paano sasagutin yung ating mga katanungan. Yes. At syempre nga, naranasan natin ng mga nakaraang panahon at ilang buwan ang tungkol sa El Nino na talaga namang lahat tayo ay nagsakripisyo, no, sa dala ng init nito at tagtuyot. Yes. Pero dahil sabi nga natin, kailangan din natin paghandaan yung pagpapalit ng panahon na kung saan nga na unti-unti na nating nararamdaman ang tag-ulan, ang lamig ng panahon. sir. At mamaya sasagutin tayo ni Sir Patrick ng mga katanungan natin. So, ang ating paksang tatalakayin ngayon ay gabay at mapa para sa listong pamilya. Ayan, sir. Pag sinabi nating gabay at mapa para sa listong pamilya, ano po ang ibig sabihin nito, Sir Pat? Ang gabay at mapa para sa listong pamilyang Pilipino, ito po ay isang component ng ating Operation Listo. Ang Operation Listo naman po, ito ay ang advocacy program ng DILG para po maturuan ng ating mga mamamayan na maging listo pagdating sa panahon ng sakuna. Ano ang ibig sabihin ng listo? Ang pagiging listo, it means alert. So, dapat alert tayo. So, it is one of the components ng ating Operation Listo. May tatlong components. Listong pamahalaang lokal, which focuses on local government units. Listong pamayanan, which focuses on the community sa barangay level. At listong pamayanang Pilipino, para naman po talaga sa ating specifically for our vulnerable sectors, which is the 4Ps. Ito po ay in partnership with the DSWD. Ayan. Sir Patrick, talaga napapanahon yung magiging paksa natin ngayon. So, ano po ba yung mga layunin? Bakit kailangan natin ito bigyan ng pansin, bigyan natin ng diin sa panahon ngayon? Bakit kailangan natin itong matalakay para sa ating mga benepisyaryo at sa mga hindi benepisyaryo? Very important po na matalakay ito dahil hindi po tayo exempted pagdating sa mga panahon ng sakuna. Especially when in 2021, kung natatandaan po natin, si Super Typhoon Odette ay tumama dito sa ating probinsya at talagang madami ang nasirang bahay, madami ang may mga ilang nabawian ng buhay at talagang it was a lesson para sa atin na hindi tayo exempted. And so dapat po hindi dapat tayo ay handa at hindi lang tayo aasa sa gobyerno o sa pamahalaan o kung sino man para tayo ay tulungan pagdating ng panahon ng sakuna. Dapat po ay tayo mismo ay handa at alam natin kung ano yung mga dapat nating gawin. Ayan, sasabi nga natin, Ma'am Rose, Ayan. talagang natural po yung pagdating ng mga sakuna. Yes, at Oo. saka mahalaga talaga na handa tayo, sir. Yes. At alam At natin dapat yung ating matuto mga na gagawin. tayo. Naman sa dami na ng ating sakunang pinagdaanan, pagsubok na pinagdaanan, dapat talaga ay handa na tayo ngayon. Ayan. Opo. At sir, kailan ba ito nabuo ang listong pamilya na ito? At ano mga components? Ito po ay nabuo noong 2014. So 2024 ngayon, 10 taon na siya. Yun nga, part po siya ng ating Operation Listo. At ang tatlong components po nito ay maagap, may alam, at dapat laging handa. Ayan, sir. Nabanggit nyo kanina, maagap, may alam, at laging handa. Parang party na naging Girl Scout ka, naging Boy Scout ako. Yes. At ngayon, dala-dala natin yung pagiging laging handa. So, tatlo ito. Dapat maagap, dapat may alam, at dapat handang-handa. Sir Patrick, dapat maagap. Pag sinabi nating maagap, ano po yung gusto nating ipakahulugan dito?
pag maaga po, ibig sabihin, dapat prepared tayo. So, di ba, early? Yeah. Oo. Kasi po kapag halimbawa, sa panahon ng bagyo o ng sakuna, pagkikilos tayo na dyan pa lang, na dyan na yung, yung bagyo o sakuna, huli na ang lahat. Opo. So, dapat, before that, ready na tayo. Opo. So, yun po ang pagiging maagap. So, madami siyang aspeto na tinuturo doon sa component ng pagiging maagap. Sunod naman po is yung dapat may alam. So, alam natin ang aksyon, alam natin yung mga hakbang bago, pagkatapos, at saka pagkatapos ng isang bagyo, ng isang sakuna. So, alam natin kung saan tayo nakasitwasyon, alam natin kung baga we feed ourselves information on how to survive or to para makaiwas sa isang calamity. At tapos naman po is dapat handang-handa. So dapat tayo ay papaano tayo lilikas. Okay? So pag panahon po ng disaster, saan tayo pupunta? Saan tayo mag-evacuate? Opo, dito sa Palawan wala naman tayong mga lindol. We thank God for that, and of course, pero may mga naranasan tayong mga pagbaha, pagbagyo, at mga pag-landslide. So, dapat alam natin sa panahon ng ganung sakuna, saan tayo pupunta at ano yung mga handa tayo. Okay, so yun po. Ayan. So, ang kagandahan kapag handang-handa, alam natin kung saan tayo pupunta. Kapag may mga, alam natin kung kanino tayo tatawag. 'Di ba? Yes. Kasama kasi dapat sa mga plano natin sa buhay 'yon, 'di ba Sir Patrick? Yan yung iisipin natin yung mga possibilities pagdating ng mga gantong panahon, 'di ba? Kasi Ma'am Rose, minsan nasa huli ang pagsisisi. Kaya nga po. Kaya nga dapat maging maagap talaga tayo. Binanggit ni Sir, 'di ba? Dapat maging maagap tayo at marunong tayong magplano kasi bahagi 'yun ng pagiging maagap natin na pagplanuhan natin yung ating mga gagawin. At yan ang Actually, Ma'am Rose, pamilyar yung ating mga beneficiaryo sa tinatawag nating Ibalde. Oo naman, yung Ibalde. Pwede natin itanong kay Sir, ano bang kahalagahan ng Ibalde para siya yung magpapaliwanag sa ating mga beneficiaryo? Ang Ibalde po ay, kumbaga, it is a localized term, kumbaga, para sa ating tinatawag na go bags. So, ang Ibalde po ay, bakit siya balde? Kasi ang balde ay, sa panahon ng bagyo, lumulutang siya. Hindi po ba? Tapos waterproof. Yes. So doon natin ilalagay yung ating mga essentials, kumbaga. So mayroon sanang medical kits, tapos food supplies that would last us for at least 3 days. Opo, tapos yung mga importante nating mga dokumento, mga birth certificates, titulo ng lupa, tapos pati na rin po yung ibang mga emergency na gamit natin, mga baterya, flashlights, extra power bank kung kinakailangan. Tapos yung iba sa mga kabataan ngayon, kinakailangan may facial care. So yung iba po, yes, facial care kasama sa Ibalde. So ano po, it depends po per family. Kung halimbawa may kapamilya tayo na may sakit, pati mga medications ilagay sa Ibalde. So, pagdating po ng sakuna, kung halimbawa mag-issue ng isang evacuation order si LGU, dapat po ay ready tayo para hilain na lang yung ating mga Ibalde. So, yun po. So, hindi lang isa, pwede siyang 2, 3, marami. Mas maganda po na prepared. The more prepared, the better. Actually, napakahalaga ng Ibalde. Ito yung Ibalde na banggit ni Sir kanina, Ma'am Rose. Dapat mabibit-bit ng magaan. Ibig sabihin, hindi balding laki ng drum. Kasi nandyan na yung disaster. Yung Ibalde mo, hindi mo pa nadadala. So, dapat yung balde, Sir, yung kaya mo ding bit-bitin. Yes. Kasi At isa pa doon, dapat doon tinakalagay, Sir Patrick, yung mga mahalagang dokumento ng bawat pamilya. Para safe. Kasi kailangan din. Okay. So, dahil nabanggit ang Ibalde, isa talaga sa pinakamahalagang bagay na dapat gawin ay ang magplano. Kasi sabi nga natin kanina maagap. So, dapat magplano. So, paano ba magplano, Sir Patrick? So, ang pagpaplano po is, sa pagdating po sa pamilyang Pilipino, it's very basic lang po. So, magkakaroon lang po ng regular na pagpupulong o pag-uusap, pagpaplano ang ating pamilya. Ang tinatawag po natin dito is yung family hour or Home Operation and Unified Response, kung saan
pinaplano ng pamilya kung ano yung mga gagawin nila pagdating ng bagyo. Hindi lang po si nanay at si tatay, pati po si ate at si kuya, pati po si bunso ay dapat alam kung ano yung mga dapat gagawin. Na pag panahon ng bagyo, si nanay ay ang in charge dito, si bunso ay in charge sa ganitong gawain, si ate ang taga-secure ng ibalde, si tatay ay taga-secure ng mga bahay, ng mga pundasyon, at mga kung ano yung mga dapat asikasuhin sa ibang aspeto ng bahay. So, pwede pong ganun. It depends sa family. So, ang pagpaplano po talaga ay very essential. Yun po. Sa operations po sa disaster po, operations, planning and preparation is the most important step. Opo. Kasi hindi tayo makakakilos kung walang mabuting plano. Yan. Ayan, So, Ma'am salamat. Rose, importante talaga magplano. Napakahalaga at dapat alam ng buong pamilya yung plano na meron kayo. Yes. At merong bahagi ang bawat isa na May gagawin. tasking na gagawin tasking, dapat mahalaga para yun. alam nila yung obligation nila. Tama. Kasi hindi kaya lahat na si nanay at si tatay lang magbibitbit. Lalo na sir kung 5 yung anak mo, di ba? At saka bukod doon, Yung mga yung mga kailangang unahing iligtas. So, Yes, kailangang mga- ilikas. Dapat alam din ng Yes. bawat pamilya. Kaya nga sabi natin, napakahalaga nito. Napakahalaga na Kasi mapapla- may bagyo nang dumating. Marami. So, sa susunod, marami pang bagyong darating. Yes, At alam pinaghahandaan. dapat natin kung paano ito paghahandaan. So, sabi nga natin, kung kanina dapat maagap. Maaga. So, ngayon naman, Sir Patrick, may alam. Bakit kailangan ang isang May pamilya alam. may alam? Sa component po ng pag may alam, ibig sabihin we are informed. So, sa area natin, saan tayo nakatira, alam natin dapat kung ano yung mga kalamidad na pwedeng tumama sa atin. So, halimbawa, ako ay nakatira sa isang coastal area, sa tabing dagat. So, alam ko na may posibilidad na biglang tumaas ang tubig o tinatawag nating storm surge. So, dapat alam ko yung mga senyales, yung mga early signs at yung mga red flags kung tinatawag natin pagdating sa storm surge. Kung ako naman ay nakatira sa may bundok, halimbawa, o kaya malapit sa bundok at sa paanan ng bundok, baka mayroon ditong landslide. So, dapat alam ko yun. Okay? So, yun po. Sa component po ng may alam, alamin natin kung ano yung mga areas na possible na pwedeng pangyarihan ng isang sakuna. At syempre, pag alam natin doon, halimbawa, alam natin na landslide prone area ang isang lugar, dapat hindi ako magtatayo ng bahay doon. So, ganun po. So, isang magandang pagpapahalaga doon sa tinatawag nating awareness na Yes. dapat sana hindi lang sa tahanan kundi sa buong komunidad Yes, na ginagawa merong yung alam, awareness pagdating sa disaster. Yes. But anyway, sabi nga natin, although ang Palawan ay ligtas sa ibang sakuna na nabanggit kanina ni Sir Patrick, particularly dito sa tinatawag nating lindol. Pero syempre, tayo kasi ang naranasan natin, Ma'am Rose, ay yung Yung bagyo. bagyo Baha, na minsan madalas, baha. ay dumarating pero napakalakas naman. Minsan And lang, then, at pero marami rin tayong mga benepisyaryo ang nakatira sa tabing dagat Oh, yeah. na talagang sila yung mostly affected when it comes to disaster na during rainy season, talagang sila yung labis na naapektuhan. So, ibig sabihin, Sir Patrick, hindi lang ang evacuation center ang pwede nating puntahan during the disaster. The first is, dapat alamin natin yung mga malalapit nating kamag-anak na Na safe pwedeng ang lapitan. kanilang lugar. Yes. 'Di ba? Halimbawa kasi, Sir Patrick, pagpupunta, halimbawa ako sa tabing dagat ako nakatira tapos lumaki yung tubig. Natuklap na yung bubong ng aking bahay dahil sa lakas ng hangin at hampas ng alon, di po ba? Kung pupunta ako halimbawa pupunta ako sa evacuation center pero wala na akong lugar, saan ako pupunta? So, siyempre doon sa pinakamalapit kong kamag-anak na alam kong ligtas sila. Ayun. So, Ma'am Ayan. Rose, Tapos ang ganda dapat na. maagap, May alam. may alam. Ang isusunod natin dapat laging handa. Handa. Hindi lang handa. Handang-handa. Ayan. Paano ba ito, sir? Na dapat hindi lang handa. Dapat handang-handa tayo. Ayan. Paano ba ito? Pag sinabi po nating handang-handa, so ito po, alam natin yung ating family action plan. Opo. Tapos alam natin yung mga safe places when it comes to our home.
Opo, alam natin na dito sa parte ng bahay matibay. Opo, at alam natin kung saan tayo pupunta. Tapos po, may mapa at ruta tayo ng barangay. At tayo ay nagtatalaga ng halimbawa na si nanay ay nasa labas, si tatay din ay nasa labas. Tapos may nangyaring sakuna, ang gagawin po ay dapat meron silang designated area. Kumbaga, alam nila kung saan sila magkikita-kita na in case of emergency, saan tayo pupunta, saan tayo magkikita. So, yun po. Okay? So, whether it would be in the evacuation center or whether it would be nasa munisipyo, okay lang po. Basta po, alam nila na safe ang lugar. So, talagang magde-designate sila. Kumbaga, arrangement yun. Opo. Tapos, alam nila yung mapa ng barangay at alam din nila yung ruta papunta sa evacuation center. So, yun po yung mga some aspects po ng pagiging handang-handa. Kaya nga napakahalagang pag-usapan ng Ayan. pamilya ito, Ma'am Rose. Yes. So, Kasi ang karaniwan lang ginagawa, yung medyo adult lang ang nakakaalam. Pero how about doon sa mga medyo mas mababa ang edad? So mas maganda rin matrain na rin yung mga youngest, at natin, nakikita individual. nila. Oo. Mahalaga, maganda yung sinabi ni Sir na dapat alam nila yung, di ba, may evacuation, may action plan. Kasi kala natin sa opisina lang kailangan yung action Yes. plan. So sa tahanan, kailangan din po ng action plan para Opo. mas maging handang-handa tayo kapag merong ganitong pangyayari. Yan din ang kahalagahan kung bakit kailangan ng isang bata. Alam niya kung saan siya. Yes. Alam, ito yung barangay hall, ito yung health At center, dapat ito yung nasa- paaralan na pupuntahan ninyo. And then, kung sakali mang nagkagipitan at wala ng Yes. pwesto sa mga kamag-anak, dapat alam din nila. Para Yes. yung mga bunso, yung bunso, Alam pwede nila. na i-guide ng ate habang Nakikita yung nanay at tatay, nililigtas nila yung ibang gamit doon sa Gamit. bahay. Pero sabi nga natin, Sir Patrick, pag kanina maagap, dapat hindi na dapat dumating sa punto na andyan na yung Correct. disaster bago pa Handa. magsisipaglikas. So dapat before or may sign na Oh. maaring matuloy man o hindi, at least ligtas ka. Tama? Minsan po, mas maganda nga na lumikas ka agad. Pero in the instance po na walang evacuation center, evacuation order, mas mainam pa din po na manatili sa bahay. Hanggat wala Oo, pang advice. Pansamantala. So, Kung sa maganda. tingin natin na safe pa, pwede pa naman pong manatili sa Manatili. bahay. Opo, kasi baka mamaya may mga nalalagtag na mga puno, may mga falling debris na, lumilipad Hindi na na- mga bubong, hindi na safe. Hindi na So, baka minsan mas okay pa din na magstay muna sa bahay. Kapag nag-issue ng evacuation order at may kumatok na taga-barangay na likas na, doon na po tayo sumunod. Okay. Oo. At pakiusap po namin, naranasan namin yun, may mga ilang pagkakataon na may evacuation order na ayaw pa ding lumikas. Ay, naranasan namin Opo. yun. So, yun po yung pakiusap namin na wag na po tayong Magpatigas ng magpatigas ng ulo. Kasi Opo. kaligtasan na po ang pinag-uusapan kapag may Pag order sinabi na natin ng matigas ang ulo, evacuation. kasi sabi, ang sikat pa, mataas pa naman ang sikat ng araw eh. Kaya Tapos nga, paligas na diba? kami. Oo. Bakit kami Mahina pa lilikas? naman, or Oo. minsan naman mahina pa naman ang ulan, bakit Yeah. kailangan na Opo. naming lumikas? Minsan po kasi hindi yung pag-ulan yung tinitingnan doon. Baka biglang tumaas ang tubig at magkaroon ng storm surge. Yun po nga yun. Oo. Tandaan po natin na ang payo po namin na lahat po ng mga kilos na ginagawa ng gobyerno pagdating po sa disaster, lahat po yan pinag-aralan. So, kumbaga, Yes. mas mabuti na po na handa tayo at prepared at sumunod kesa naman po magsisi tayo sa huli. Yes. Correct. Correct. Actually, nangyari yan noong panahon ng Yolanda eh. na sa bayan ng kampante Coron. kasi parang Oo. tahimik. Tahimik, walang paramdam si Yolanda, Tapos mataas ang sikat ng araw, yun so hindi din nga. naniwala ang mga nasa tabing dagat na magla-landfall pala si Nandun ka ba nun, Yolanda sir? doon. Nandun Actually, ka ba wala nun, na sir? ako Wala ka na doon. doon. Oo. Wala pa din ako nun doon, sir. Oo, pero balita yun, no? Ayan. Sige. So, sabi nga natin, maring dumating ang sakuna, Sir Patrick. Pero, halimbawa, paano ba tayo, kanino ba dapat lumapit na ahensya or kanino ba kami lalapit? Kasi yung mga beneficiary natin, yung iba hindi po talaga familiar kung saan talaga sila yung tamang tao na pupuntahan nila when it Yes. comes doon pagdating ng disaster. Pwede po tayong lumapit sa ating mga local na DRMOs. Opo, alamin natin yung mga hotline nila. Pati po yung ating mga local
social welfare development officers sa ating mga munisipyo, pati po yung ating local PNP, local Bureau of Fire. Opo, sila po yung ating magiging contact. Opo, mas mabuti po na alamin natin yung ating mga emergency contacts, yung ating mga hotline. So kami po, sa bahay ko po, meron yan naka-scale yung mga emergency contacts, pati po sa aking cellphone. Ready po yan dapat lagi. So, para po pagdating po ng emergency ay may agad-agad tayong matatawagan o malalapitan. So, importante Ayan, din. importante. Speaking, sir, ng emergency contact na yan, nakikita ko na may mga nakapaskil na yan sa harap ng barangay, Yeah. sa munisipyo, sa Pero mga... binabaliwala Kaya nga lang. dapat sa ating mga beneficiaryo dyan, mga kapantawid pamilya, kopyahin nyo po yan. Meron yan sa harap ng barangay. Yes, kasi At hindi lang si nanay dapat ang nakakaalam. Ang buong pamilya dapat meron. So dapat Dapat meron yan nakapaskil maidikit sa sa isang bahay. bahagi ng bahay na kitang-kita. Pwede nating Oh, i-required yan. Na Pwede dapat natin i-required meron. yan. No? Yes, ma'am. Sige. Dapat Magandang bawat idea. beneficiary sa pintuan nila Opo, meron. Or sa na loob hindi ng nababasa ng bahay. tubig. Yes. Yan. O ng ulan para manatili siya nakalista dyan, di Yes, ba? para tuwing may nakaambang panganib, pwede agad. Hindi lang naman kasi tag-ulan eh. Yes, hindi lang. Pati na rin sa sunog. Sunog. Kailangan Pwede. pagtatinit. dapat nating gawin. Kaya nga dapat nakahanda palagi at merong emergency contact ang bawat tahanan. Oo, i-required mo na yun. I-required natin yan. Bukod sa Eval, Malaking tulong. Bukod sa Eval, Sir Patrick, nire-required na namin sila para at least alam nila. Yung Matagal na rin namin naging good practice yun. Pero siyempre, medyo nakakaligtaan dahil nga naman siyempre ang pagpapaganda ng Ibaldi talagang kailangan din ng sapat na halaga para mailagay yung mga kakailanganin nila. Ano? So, Sir Patrick, paano ba natin, ito tahasan tanong na rin, paano ba talaga maiiwasan yung sakuna na tinatawag? Kasi ngayon paghahandain, pinag-uusapan natin. Sa totoo lang po, ang sakuna ay hindi natin maiiwasan. Mangyayari at mangyayari po yan. Oo. So, ang pwede lang talaga natin gawin ay maging handa. Opo. Alamin natin na hindi tayo magugulat. Oo. So, I remember nung panahon nga po ni Bagyong Odette. So, kami, nung magla-landfall na siya kinabukasan. So, ang ginawa ko, niyaya ko yung aking misis. Sabi ko, mamili tayo ng mga kakailanganin natin sa bahay para just in case. So, pumunta kami sa grocery, bumili kami ng mga pagkain, tapos mga frozen goods, ironically. And then, nag-brown out ng ilang araw sa atin, di ba? Kaya ang ginawa po namin ay nagluto kami ng adobo pang matagalan. Pero, yun po, hindi talaga maiiwasan. So, ang natuto ako na dapat pala frozen, hindi siya frozen, kundi canned goods. Yung pwede tumagal. So, it's a lesson talaga na kinakailangan nating i-practice ng maigi yung ating pagiging prepared. Oo. Na kahit na ako mismo isang focal person when it comes to disaster is hindi pa rin gaano ka-experience because we are very blessed nga dito sa Palawan. Yes. Pero po we encourage everyone na sumunod sa ating guidelines na talagang maging informed, maging prepared at saka maging handa lang sa lahat ng pagkakataon. Oo. So, unang-una po sa lahat na dapat natin gawin pag may disaster, huwag mag-panic. Never panic. Oo. Sige. Yun po yung lagi naming sasabihin. Huwag kayong magpa-panic. Always stay calm at alamin, kumbaga sa atin natin kung ano yung mga dapat natin gawin. Okay? Kumbaga, kaya po meron tayong planning, tinatawag, kumbaga, may step-by-step action tayo na gagawin na okay, may bagyo o may baha, ano ang gagawin ko? Secure ko muna si baby, tapos kunin yung Ibalde, kumuha ng emergency light, gawin ito, tumawag sa kamag-anak na pwedeng mag-rescue, pumunta sa evacuation center. So may mga step-by-step processes tayo na pwedeng gawin para pagdating po ng disaster. Ayan, Sir Patrick, naranasan natin ang epekto ng climate change, yung El Nino. So, El Nino naranasan natin ang sobrang init ng panahon. So, sa disaster naman, sa usapin ng disaster, during rainy season, yung pagbaha, ang malakas na ulan, hangin, no? Dumarating yung malakas at pinakamalakas na bagyo.
Pero sa El Nino, sobrang init Init naman naman. ito, Sir Patrick. Ano ba yung naging epekto ng El Nino sa atin? Oo, very extreme yung atin dito sa Pilipinas. Opo, especially here in Palawan na kapag El Nino talagang napakainit. So, sobrang taas ng heat index natin. I think umabot tayo ng 40 degrees pataas. Opo. So, what we advise po lagi is stay hydrated. Opo. And then, of course, kung maaari, wag na munang lumabas. Oo, tapos kung ano, ay dapat ay may dala tayong mga payong. So, ganun po. At kung hindi maiwasan, syempre, kinakailangan, yun nga po, rehydrate tayo lagi. Very extreme talaga yung naranasan natin nakaraan. And of course, ngayon, magbabago na naman yung panahon. So, dapat tayo naman ay prepared na sa ating rainy season. Yan, Ayan nga. lalim niya. Nagsisimula na naman ang tag-ulan at ilang araw na to, Sir Hector. Sir Patrick, umuulan. hanggang kailan kaya ang tag-ulan? Alam mo na ba? Oo, Mukhang hindi niya naman hanggang mahuhula si kailan, Sir oo. Patrick. Oo. Pero Pero start na po ngayon ng ating rainy season. Nagbabago na po. Opo, So, nararamdaman na natin, Sir Oo. Patrick, kasi nung nakaraan, sabi ko, sa sobrang init, pag galing ka sa aircon, ang pakiramdam mo paglabas mo ng room na may aircon, parang sinisilaban ka sa init. Ganun yung Kaya, nararamdaman mo. yes. Pero nung isang araw, nung umulan-ulan na, sabi ko, bakit parang nag-iba na yung ano niya, Parang yung hindi ka maganda na yung nasanay. ventilation ng bahay namin. No, parang kahit di ka na mag-electric fan, ramdam mo na yung lamig. Yes. So, ibig sabihin, nagbabago na, Sir Patrick. So, epekto na siya ng climate change. yes po. Ayan. So, kanina nabanggit mo rin po kanina na yung tinatawag nating hindi talaga may iwasan si disaster. Kaya nga importante dapat meron tayong, unang nawawala kasi kuryente. Oh, yeah. Kuryente. Sana kahit tubig, wag naman naputol ang tubig. Hindi nasasama Pero talaga during minsan the yung tubig. Odette, Sir Patrick, ang tagal na walang kuryente, walang internet, nag-worry tayong lahat kasi Yung mga nasanay araw. tayo na merong cellphone na nako-connect natin yung family natin. So lahat tayo nag-alala. Pero ang pinag-alala talaga din naman namin, wala kaming kandila, halos wala kaming kandila, wala kaming pagkain. Merong mga tindahan pero hindi nakasasapat yung kailangan mo doon. So, magtsatsaga ka sa noodles at sardinas, pero siyempre kailangan mo rin bumili ng bigas. yes. O di ba? Ay sarado Wala- yung wala nang mabili. nagsara Wala- yung At iba. ang masakit, wala kang mapag-withdrawhan kahit meron Opo, ka. wala kang kahit may Meron kang pera ka withdraw pero eh. hindi ka maka-withdraw. May pera ka, So ang wala ka rin gagawin mo na mabili. lang, mangutang ka para mabuhay ka at makasurvive ka. Di ba, Kaya, Sir Patrick? Yun na oo. lang. But anyway, sabi nga natin, talagang kasama sa buhay at naging parte na ng buhay natin ang mga sakuna at yung tinatawag nating climate change. Now, Sige, sir. Ano pa ba, sir, ang iyong maipapayo sa sa mga sambahayan natin na nakatira doon sa delikadong lugar, lalo na doon yung karamihan sa mga beneficiary natin nakatira sa gilid ng bundok at saka sa tabing dagat? Yun nga po, pinaka-advise namin sana umiwas tayo na mag-situate sa mga ganong lugar. Pero kung hindi po maiwasan, maging ano lang po, yun nga po, maging informed at maging alert tayo lagi sa mga natural hazards natin. So, kapag umulan, yan po talaga ay very strong sign ng ng possibility na magkaroon ng landslide. Opo, at saka magkaroon ng storm surge. So, doon pa lang po, we advise and we encourage yung mga people po, yung mga ating mga beneficiaries na maging mindful, na alamin kaagad. Opo, wag na tayong maghintay na wala namang nangyayari. Wala nangyayari. Ambon pa lang yan, hindi po ganun. Opo. Hindi talaga natin malalaman kung kailan darating ang sakuna, pero ang pinaka-advice po namin is be mindful and be alert. Ayun. ayan. So mas maganda rin talaga maging aware yung ating mga beneficiary na dapat talaga hindi sila tumitira doon sa gilid ng bundok Yes, na alam yun nilang ang delikado. pinakauna. Number Yun. 1, nagkakaroon ng landslide. And then yung mga puno natutumba. Oo, ano yun, nagdala ng malakas na hangin. Pagkatapos tumataas ang ilog, nandun din sila sa malapit sa ilog. Actually, nakita rin naman natin at ngayon kasi halos nakikita na natin yung mga
nangyayari sa iba't ibang probinsya, sa ibang munisipyo, na dati na naman, hindi nila nararanasan yung mga ganong sakuna. Pero nagulat sila, di ba? Na ngayon, Na naranasan nakita natin yung bahay, inanod na ng tubig. So, parang sabi nga natin, dapat maging aral na yon at dapat hindi na dapat sila titira sa mga delikadong lugar. But Yun ang anyway, isa sa pinaka- mga isinusulong naman ng ating gobyerno, dapat mailigtas talaga ng tahasan ng ating mga kababayan, no? Na dapat talaga hindi sila nakatira sa tabing dagat kasi very risky. And then Risky sa ang tabing lugar. ilog, Sir Patrick, di ba? So yun din naman yung binibigay natin, pinagbibigay alam din naman natin sa kanila. Kasi ang pagdidesisyon pa din naman ay nasa sambahayan pa din naman, di ba? Yes. Dapat, Oo. kailangan nila magdesisyon na hindi tayo dito titira kasi hindi to ligtas para sa atin. Yes, Nandyan yung gobyerno para i-guide sila na dapat ay hindi talaga. Kasi nararanasan naman natin kahit anong pagbabawal yung ginagawa, minsan nandoon pa rin sila. Kaya kailangan mabago yung pag-iisip o yung mindset ng ating mga sambahayan na dapat ay unahin yung kaligtasan ng Yes. bawat pamilya. Kasi Oo. hindi naman natin, minsan kasi ang nangyayari, magsisisi sa huli na hindi sila umalis agad doon or bakit doon sila tumira. Pero dapat sa simula pa lang, nagdesisyon na hindi doon tumira sa delikadong lugar. At saka sa panahon ng disaster, kapag nabiktima ka na nito, wala ka masisisi kundi yung sarili mo lang. Kasi minsan parang ang nangyayari, parang gobyerno ang mayroong pagkukulang. Pero Which is hindi naman talaga. ginagawa na ng Oo, so gobyerno. tayo yung number one na responsible, tayo yung dapat alamin natin ng tahasan, no, na ito, kailangan gawin ko dahil sa pamamagitan nito, magiging ligtas ang pamilya ko. Yes. Ayan. So sabi nga, Sir Patrick, anong sabi sa... Sabi po ng sa listong pamilyang Pilipino, nasa kamay mo ang nakasalalay ang kaligtasan mo. Ayan. Maging At mas listo. ligtas ang may alam. Ayan. So Yes. maging listo, maging alerto tayo. Kailangan hindi kailangan sa isang taon, dapat ngayon pa lang paghandaan na natin yung at maging listo na tayo, no? Maganda yung sir yung sinabi ni Sir Pat. Pwede bang sabay-sabay nating sabihin yun? Yung sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan Oo mo. nga. Maging Pwede listo. ba? Sige. Ayan, at nais naming sabihin sa inyo ang katagang ito. Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Maging listo. Ayan, maraming salamat Sir Patrick sa isang napakahalagang kaalaman na iyong ibinahagi sa amin. At hindi lang kami dalawa ni Ma'am Rose ang Yes. natutungin. Nadagdagan ng kaalaman ng ko. ating kaalaman. At talagang ang maganda ang pagpapaliwanag tungkol dito nga sa tinatawag nating disaster preparedness o yung paghahanda sa mga sakuna. Gayon din yung binigyan din natin dito yung pagpapalit ng panahon, yung tinatawag nating climate change. At sana maraming natutunan ng ating mga benepisyaryo. Sir Patrick, meron ka bang huling sasabihin? Yun po, nagpapasalamat po kami muli in behalf of the Department of the Interior and Local Government sa ating DSWD sa pakikipag-partner sa amin. And of course, yun po lagi naming sinasabi na mas mabuti po na handa at listo tayo sa lahat ng pagkakataon, hindi lang po sa sakuna. And of course, we encourage everyone po na patuloy po ang pagsuporta sa ating pamahalaan. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat Sir Pat at Sir Heck sa araw na ito. Opo. Maraming salamat Sir Patrick. Sana hindi lang ito yung araw na tayo'y magkasama. Sa mga susunod na panahon, pwede pa uli. Magre-request lang Yes kami po, sa inyong of course. tanggapan at sana hindi kami mabigo. Ayan. So pinagpapasalamat po namin ito sa ngalan po ng Department of Social Welfare and Development at sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Taos puso pong pasasalamat ang aming ipinaabot sa inyong departamento sa Department of Interior and Local Government sa probinsya ng Palawan. Thank you so much. Ipaabot po ang aming pasasalamat kay DILG Provincial Director Ayan Virgilio Tagle. Maraming salamat po, sir. And magandang araw sa mga benepisyaryo at mabuhay po kayo. God bless us all. Thank you. Thank you. Masarap namnamin ang tagumpay kapag ito ay iyong pinaghirapan at pinagsumikapan. Ngiti, galak at walang kahulilip na saya ang iyong mararamdaman. Batid nating hindi ganun kadali, masungkit ang pinakamaningning na bituin ng ating buhay.
Subalit, hindi natin kailangang huminto sa pag-abot nito. Ang mga mabibigat na hamon at pagsubok ay kabahagi na ng ating buhay. At dahil sa paniniwala natin sa Poong May Kapal, na sa tulong niya ay patuloy tayong nagsusumikap at dahil din sa pagtitiwala natin sa ating sarili na kaya nating gawin ang lahat. Walang imposible kung ating nanaisin, sapagkat tayo ang bumubuo ng ating landas na tatahakin. Maaring minsan ang ating landas ay mabato, madulas at maputik. Subalit nagpapatuloy tayo sa nais nating marating upang masilayan natin ang tunay na kaliwanagan ng buhay. Isang magandang araw sa ating lahat. Ang kwentong ating matutunghayan ay larawan ng kahirapan, katatagan at tagumpay. Ang pamilya ni Sherwin Zamudio ay isa lamang sa maraming kwento ng pamilyang katulad nila. Ang kalagayan sa buhay ay hindi naging hadlang upang makamit ang isang pangarap. Ang kwentong masalimuot, ngunit puno ng pag-asa at pag-asam ng pangarap. Kwentong puno ng kulay at ng inspirasyon. At kwentong nagpapatunay na kapag natapos ang ulan, ay may isang makulay na bahagharing masisilayan. Halina at ating tunghayan ang kwento ng pamilya ni Sherwin Zamudio na mula sa Sitio Yakal, Barangay New Ginlo, sa bayan ng Taytay. Dito sa Kwento Mo, Ibibida Ko. Dito po sa bayan ng Taytay, Palawan, meron po kaming mahigit 7,000 benepisyaryong pamilya na aktibo pong nakakatanggap ng cash grants. Isa lamang po doon yung pamilya ni na Sherwin. Ako po si Sherwin Abellana Zamudio, sa lukuyan pong nag-aaral sa Western Philippine University sa kursong Bachelor of Science in Fisheries po. Bilang isang panganay po, ako yung nagdanas ng hirap po para sa mga kapatid ko, simula pa lang po nang maliit ako. Nakita po namin ang mga ML yung sitwasyon po talaga nila. Kahit ganun pa man po ginawa niya, tumayo siya bilang magulang, bilang nanay-tatay sa kanyang mga anak kasi pansamantala pong nawala yung kanilang mga magulang. Wala pong hanap buhay si Papa. Naisip po ni Mama na magtrabaho para po makatulong sa amin. Hanggang sa mag-college na po ako, magtrabaho lang daw po siya sa puerto po para sa akin po. Pero hindi ko po alam na yun na po pala yung rason para iwan po kami ni Mama. Grabing hirap talaga niya dahil as in siya lang ang nag-survive sa kanila. Wala silang magulang sa loob ng bahay nila. As in, iniwanan sila lahat. Wala yung nanay niya, wala yung tatay niya. Lula niya lang. Pero hindi po namin ginawang hadlang yun, yung pagiging broken family namin, para maghinto po kami. In-encourage ko pa rin po yung mga kapatid ko na patuloy po kami mag-aral. Ako nga po pala si Sheila Zamudio. Ako po ay pangalawa sa 7 magkakapatid po. And dahil po sa lack of financial, is pinili ko po na dito po magstay sa akin pong tita as a working student po. Kahiwalay po sa akin mga kapatid ko, nandun po sila sa Yakal at sila na rin lang po talaga yung doon sa bahay. Ang tanging kasama lang po nila is yung mga lolo't lola ko po. Nagbinta po ako ng gulay para may pambili po kami ng asukal, ulam po. Saan ka makakita na nag-aaral, nagtanim ng gulay para lang may ipaano sa mga kapatid niya? Dumami na rin po yung gastos. Mga gastos kasi lahat po kami mag-aaral. Kaya naisipan po ng lola at saka lolo ko po na kunin muna po ako dito paaralin sa Yakal po. Kaya gusto na nga sana ni Sherwin na mag-tiway sa pag-aaral. Eh sabi ko, ma'am, andito kami habang nabubuhay kami. Suportado namin sila. Sila nanay po nag-support po sa akin. Padala niya po ako ng bigas, pira po. Nagtrabaho din po siya sa malayo para lang po may matustusan din po yung mga pangangailangan ng kapatid niya, pati din po sa lola at saka lolo niya, nagbibigay din po siya doon.
Buti na lang po yung best friend ko po sa Batno, tinulungan po ako. Yung lula niya po yung nagtulong trabaho po ako sa bakery. Ginawa ko po, nag-delivery boy po ako. Isa siyang mabuting estudyante. Dapat huwaran talaga siya kasi despite nga nung kanyang mga kalagayan sa buhay ay patuloy siya na nag-aaral. Tinuruan ko siya kung anong gagawin. Na ganito ka pumunta sa DSWD, pumunta ka kay Mayor, maghingi ka ng tulong kung anong maganda. Awa po ng Diyos, nakahingi din siya ng tulong. Ang DSWD po ay meron pong programa na tinatawag na Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So ito po ay isang national government program na ini-implement ng DSWD na may layunin na maitaguyod yung mga pamilya, no, maitawid sa kahirapan patungo sa maunlad na pamumuhay. Kaya dahil po sa Pantawid po, malaki po yung nabago sa amin. Kasi po bilang estudyante po, natutulungan pong yung mga bayaran sa school. Dati po nung hindi pa po kami kasali sa Pantawid, is hirap na hirap po. Marami sa ating mga estudyante na hirap talaga, pero with that assistance from our government, marami po sa kanila ang naipagpatuloy ang pag-aaral. Malaking tulong po para sa mga kapatid ko, sa akin po, unang beneficiary po ng pambayad sa school, sa mga project, hanggang sa pag-18 na po ako, wala na po ako. Yung mga kapatid ko naman po nang nakikinabang ngayon, malaking tulong din po sa kanila po. Ngayon na high school na po. Yung natangkap namin sa Pantawid, yun na po yung pambayad namin sa school. Kaya po yung kita ni Papa is para na po sa amin, para po sa loob ng bahay. During the calamities, meron din pong programa ang ating gobyerno. Ito po yung pamamahagi ng immediate relief or yung tinatawag po nating disaster response. Yung pamilya po nila Sherwin ay isa sa naging benepisyaryo dahil po talagang totally devastated ang kanilang bahay nung panahon na yan. Nasaksihan ko po kung paano po nag-provide ng assistance ang ating local government unit ng Taytay, particular po ang ating DSWD kay Mr. Sherwin Zamudio, na kung saan siya po ay ang ating napiling purpose beneficiary. During that time, after the disaster after the typhoon Odette, we provide logistical support doon sa mga personnel ng DSWD to bring the program ng LGU. Yun po yung sa purpose po. Ito po yung aming bubong na donate po ng mga DSWD, yung kahoy na nakuha po namin nung sa cash assistant po from national. Ano po yun. So, sana po itong kwento ni Sherwin ay magsilbing inspirasyon sa mga kabataan na huwag maging hadlang ang kahirapan para magsumikap sa buhay at tulungang mapaunlad yung bawat pamilya. Magandang araw po sa inyong lahat. Nawa ay nagustuhan ninyo ang kwento ni Sherwin. Ang kwento ni Sherwin ay sumasalamin sa napakaraming realidad sa ating lipunan. Ano-ano itong mga realidad na ito? Mga anak na kinakailangang iwan para makapaghanap buhay ang mga magulang. Pagkakaroon ng lolo at lola na tumatayong guardian. Panganay na anak na kinakailangang kumayod para matulungan ang kanyang mga kapatid, para makapag-aral ang kanyang mga kapatid, at mga individual na piniling lumaban sa lahat ng hamon ng buhay. Napanood natin sa video ang determinasyon at positibong pananaw sa buhay ni Sherwin. At sa kwento ng kanyang buhay ay malinaw rin nating nakita ang iba't ibang institusyon na tumulong at umagapay sa kanya. Sabi nga, it takes a village to raise a child. Sa kwentong ito, si Sherwin ang bida at sa kanyang tagiliran at likuran nakaalalay ang mga tao na naniniwala sa kanya, pati na yung mga ahensya ng pamahalaan na sumusuporta at naghahatid ng maagap at mapagkalingang serbisyo. Nawa ay magsilbing inspirasyon sa atin ang buhay ni Sherwin. Pero si Sherwin kasi isa lang sa mga tinutulungan ng DSWD. Kaya't marami pang Sherwin ang nais namin na maipaabot sa inyo na
hindi lang si Sherwin nag-iisa. Marami sila na mga mahihirap na nagsisikap para magtagumpay sa buhay. Maraming salamat. Tunay ngang kapag may ninanais, kapag nagsumikap ay may makakamit. Si Sherwin ay nakapagtapos na ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Fisheries sa Western Philippines University. At nung nakaraang buwan ng Marso, isa siya sa mapalad na nakapasa sa licensure examination for teachers. Ang katuparan ng kanyang pangarap ay ang magdadala sa kanyang pamilya sa isang magandang bukas. Binabati ka namin, Sherwin Zamudio, sa iyo at ang iyong pamilya. Ang iyong tagumpay ay patunay na walang kahirapan o hamon sa buhay ang makakapigil sa determinasyon ng isang tao. Sa pamamagitan ng pagpupursigi ay inilalarawan mo na ang dakilang tagumpay ay nagmumula sa puso. Sapagkat puso mo ang nagkakaloob ng isang katatagan at isang inspirasyon upang magpatuloy. Ikaw ay isang nagniningning na halimbawa sa mga kabataan, nagtataglay ng malalim na paninindigan sa edukasyon, at sa kabila ng kalagayan sa buhay ay narating mo ang inaasam na tagumpay. Nawa ay patuloy kang magtagumpay sa iba mong panglayunin sa buhay kasama ang iyong pamilya. Binabati ka namin at ikaw ay aming ikinararangal. Isang matamis sa pagbati sa lahat ng benepisyaryo ng Sitio Yakal, Barangay New Ginlo, Taytay, Palawan. Maraming salamat sa palagiang panunood ng Electronic Family Development Session. Ito po si Hector sa Petraniscaba. Hanggang sa muli, dito sa Kwento Mo, Ibibida Ko. Magandang araw po sa lahat ng ating mga ka-4Ps. Dadako na po tayo sa ating spiritual insights patungkol po sa paksa na atin pong napakinggan ang kahandaan para po sa climate change. Kasama po natin si Ma'am Lani. Magandang araw sa iyo, Pastor. At ganun din sa ating mga ka-4Ps. Magandang araw po sa inyong lahat. Yes, opo. Pag-uusapan po natin na Ma'am Lani, yung spiritual insight patungkol po sa kahandaan ng atin pong mga mamamayan. Gayong ang atin pong bansa ay nakakaranas po ng climate change. Siyempre sa buong mundo, Ma'am Lani. Okay. Ano nga po ba itong climate change dito sa ating bansa? Ang sabi dyan, Pastor, ay dahil sa taas ng temperatura. Opo. Masyadong mainit. Yes, opo. Tapos maraming yung pabugso-bugsong ulan na masyadong maraming rainfall. Kagaya na lamang ng mga nagdaang mga araw, ano po? Wala pang isang oras, Pastor, yung bahana doon sa San Jose at so ganun kadami yung dumarating nating mga ulan, yung amount ng tubig, hindi na siya sa masasabing pangkaraniwan. Totoo po yan. At hindi lamang marahil dito po sa amin sa Palawan, kung hindi sa buong Mimaropa ay nararanasan po tayong mga island na mga provinces, Ma'am Lani, ano, ay nakakaranas po nitong napakalakas na mga ulan at siyempre mahabang tag-init, sobra nung mga nakaraan. Ito po yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng yung malakas na bagyo, Ma'am Lani. Yeah, ang isa pa, Pastor, ay talagang tayo ay vulnerable ang Pilipinas sa mga bagyo kasi sabi nga dyan ay dahil sa taas ng temperatura ng ating dagat, opo, dahil sa mainit na panahon, ay siyempre naiipon, Pastor, sa taas yung nag-evaporate yung tubig. So, yun ang nangyayari sa ating. Kaya nagkakaroon tayo ng hindi maunawa ang kapanahunan. At kapag pinag-usapan ng climate change, kagaya ng ating napakinggan sa ating mga resource speakers, ay kinakailangan daw, Ma'am Lani, na maging laging handa. Yes, opo, parang Boy Scout at Girl Scout, ano? Laging handa. So tayo ay pinapayuhan ng atin pong pamahalaan na dapat ay maging handa. Sa Biblia rin, Ma'am Lani, binabanggit po na sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, dapat tayong maging mapagbantay. Yes, laging handa rin. Subalit hindi lamang po sa pagbabalik ng ating Panginoon, sapagkat
meron pong mga kalamidad. So, kinakailangan Handa yes. tayo paragi. Yes, ang atin pong palaging intindihin ay ihanda ang ating pamilya. Ha? At siyempre yung ating sarili muna bago tayo tumulong sa iba. Di ba't Kasi mahirap, Pastor, yung inuna mo ng iba, hindi mo naintindihan, ikaw na pala yung... At marami ang mga casualty or mga nai-injured kasi nalilimutan nila yung kanilang sarili. Oho. Okay? So Kasi yung ano yung Pastor, yung impulse. Ay, opo, totoo yun. Yung sasabihin mo, mama, may dumating na danger. Ang response mo kagad ay tumulong agad sa iba. Hindi mo na muna iniisip yung sarili mo. So, yung danger na kung paano. Opo. At yung iba ay talagang sunggab na kaagad. Kinakailangan pa palang magtali ng sarili bago tumalon. Kaya nangyayari, inililigtas mong iba, naligtas yung iba, yung sarili mo. Opo, yan po ang nangyayari sa atin pong mga rescuers. At syempre atin pong pinasasalamatan ang pamahalaan sapagkat meron pong mga emergency response teams sa bawat munisipyo, sa bawat barangay. Opo, ini-encourage. At syempre doon po sa ating mga provincial government. Hindi lang yun, Pastor, pinibigyan tayo ng payo kung paano magiging handa ang bawat household. Yun ang sinabi natin ng resource speaker. Yeah, binabanggit Ma'am Lani yung kwan po, yung paghahanda patungkol po sa kung ano ang para mabawasan yung mga casualty. Oho. Ang tawag po diyan mga ka-4Ps ay mitigation. Ano po ito, Ma'am Lani? Ito yung effort na bawasan ang pagkawala ng buhay ng mga ari-arian at ganoon din yung epekto mabawasan yung malaking yung malakas na damage sa ating komunidad. Yes, kagaya na lamang po mga ka-4Ps no malapit sa mga dalampasigan, ang naghahanda sila yung mga sandbags nilalagyan ng yung sako, nilalagyan ng mga buhangin. Tapos ini-arrange. Talagang pinapatas-patas yun, Pastor. Para hindi basta aano din ng tubig. Yan po yung mga ehemplo ng mitigation. Kagaya rin ng tinatali, Ma'am Lani, yung mga poste, yung mga haligi. At yung iba naman... Nagpuputol, Pastor, ng mga sanga. Lalo na yung mga puno na malapit sa bahay. Yes, opo. At babagsak sa bubong. Yun ay dapat ating pinuputol. At sa tabing kalsada naman, yung maaaring matumbang mga puno. Yes, kasi opo. hindi makakadaan yung mga sasakyan in case na may kailangan dalhin sa ipagamutan o sa emergency na paglilikas. Yes, walang opo. dadaanan. So, binabanggit din, Ma'am Lani, yung iba naman ay nagkakaroon ng house insurance. Siyempre, Pastor, para may panimula. Kung masira yung bahay mo, may insurance ka. Oy, maganda po pala yun mga ka-4Ps, pero kagaya namin, wala kaming house insurance. Wala din kami. Opo. Yes. Sa Biblia naman mga ka-4Ps, binabanggit ng sa sulat sa unang Pedro 4:12 na makakaranas talaga pala, Ma'am Lani, ang mga anak ng Diyos, bayan ng Diyos, walang exempted po rito ng mga matinding pagsubok. Sa mga tagasunod ng ating Panginoon at sa mga anak ng Diyos, ay kinakailangang wag tayong matakot sapagkat higit na nakamamatay pala ang takot, Ma'am Lani. Yeah, totoo yan, Pastor. Oo, kaysa doon sa... Kaysa may sakit ka, mas makakamatay yung takot. Opo. So, aariin po natin ang wika ng Biblia na mga bahagi po ito ng ating kasakdalan na nakakaranas tayo ng mga pagsubok, kagaya na lamang ng mga kalamidad, o kaya ay ng mga sakuna sa ating pamilya o sa ating komunidad. Ang pangalawa nito, Ma'am Lani, binabanggit po yung paghahanda. Yeah. Ano pong masasabi ninyo rito? Ang paghahanda ay hindi lang yung ngayon, Pastor. Dapat nakahanda ka araw-araw para sa ating komunidad at meron ng plano kung paano gagawin yung mga paglilikas. Yeah, in case na meron pong baha na, ano? At ano yung mga contingency plans pwedeng. Kung hindi mag-work itong plan A, dun ako sa plan B. Yes, Yeah, binabanggit po ng ating resource speaker na napakahanda po yung paghahanda. Kagaya na lamang noong mga ready na pagkain na doon sa... Tsaka ano yung Pastor? Yung posporo. Yes, opo. Nakalagay doon sa plastic o sa i-balde. Yeah, i-balde. So, nandoon na yung mga pangunahing pangangailangan.
kung paano ka magkakasurvive sa isang disaster. Yes, oho. Mga 3 araw hanggang 5 araw siguro yan, no? Na-supply, ano? Oho. Yeah, napakahalaga po ng preparation. Actual po yan, ano? Bago dumating ang sakuna. So, merong una ay mitigation, Ma'am Lani. Pangalawa ay preparation. Binabanggit naman sa Biblia sa Efeso Kapitulo 6 that merong darating, Ma'am Lani, na mga pagsubok man. Opo. At alam natin na hindi po tayo nakikipagbuno sa aktual na gera o labanan, kung hindi sa kampo ng kadiliman. Yes. Ang payo sa atin mga ka-4Ps, we need to put on the whole armor of God. Yung sakbat na baluti ng katuwiran ng ating Panginoon, kagaya binabanggit sa Efeso Kapitulo 6, naroon, Ma'am Lani, yung panalangin. Yung kasulatan, pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi pag hindi mo binasa yung pastor at wala kang panalangin, parang kulang ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Yes, tama po. Binabanggit din na pangatlo, Ma'am Lani, yung response. Ano naman po Ang ito? sabi ni William Blanchard, sabi niya, ito yung mga gawain or aktibidades na mag-a-address dun sa short at direct effects ng insidente. Like for example, meron na pungkuan, meron na pangyayari pangyayari, limbawa. So, paano? Ano yung immediate na gagawin? Yes, opo. Kaya nga yung atin pong mga response team, ano, sa munisipyo o kaya ay sa barangay, meron na po kaagad sila, Ma'am Lani. Oo, naka-ready na. Disaster team. Kasi napag-isipan na nila, naplanuhan na nila kung paano babawasan yung injury, yes, yung opo. mga epekto nung kasakuna nga. At yung mga buhay na paano mapoprotektahan. Yes. Yan, totoo po yan na Ma'am Lani, mga ka-4Ps, na dapat po yun tama yung response. Kasi pag, at pinapractice ito, Ma'am Lani, yung tamang response. Halimbawa, yung pag-CPR, yung paglilikas, yung pag merong binaha, paano po. Tatawid sa ilog, paano tatawid. At di ba yung mga gusali po, meron yung emergency evacuation places kung saan nilalagay nila sa strategic na lugar yung mga ang tawag doon, Pastor? Evacuation center. Yes, sa ating mga barangay. Sa Biblia, binabanggit din po sa Gawa Kapitulo 11 naman, mga ka-4Ps, na minsan ay nagkaroon po ng pangbuong mundo na famine. Noon palang panahon na yun, Ma'am Lani, mga 1st century AD, meron pong ganon. Naalala ko yung kwento ni Joseph. Na meron din. Na 7 taon na tagutom. So, merong preparation na ginawa. Sila 7 taon din siya naghanda, nag-imbak ng mga pagkain. Yes, napakaganda po yung tayo ay proactive, hindi siya reactive. Ano? Yung response natin ay tama. Yung kahit na yung pagdidispose ng pagkain, Ma'am. Tama po ang kanilang preparasyon. Parang ano, Pastor, parang pinagplanuhan talaga nila. Opo. Siyempre sa gabay ng ating Panginoon ay meron pong mga plano na gayon. Dito naman sa unang mga alagad ng ating Panginoon sa Gawa Kapitulo 11, ito rin yung sa lugar ng Antioch. At ang wika ay kailangan na gawin nila ito nang hindi napipilitan kung hindi dahilan sa pag-ibig. Tama. Yung ating mga kapitbahay, out of love, tinutulungan po natin. Nasunugan man, o kaya ay nabahaan man, o kaya ay namatayan. Naroon yung kasi pag-ibig. Mas maganda, Pastor, yung gumagawa ka na may pag-ibig. Yes, opo. Sa atin pong tatahakin na muli na panahong mabagyo at mabaha na panahon mula sa buwan ng Hunyo at hanggang Setyembre pa yan. Pero yung nung di ba yung audit, Ma'am, Disyembre yun, ano? Disyembre, so hindi tayo nakapaghanda. So binabanggit din po sa tuwina yung paghahanda. At itong huling bahagi, Ma'am? Ito yung sinasabi nating recovery. Ito naman yung kung paano natin papanauliin yung ating mga infrastrukturang nasira, yung mga daang
naputol, Tama, yung mga opo. tulay na nagiba, Mm. yun yung para naman bumalik din sa normal yung Mga social life ng community. Tsaka kung paano mabubuhay muli ang negosyo at kabuhayan ng mga tao. Tama. So sa ating pamilya po, ay napakahalaga po yung recovery. Pagkatapos na dumaan ang bagyo, ay aayusin na po muli. Pero ang mga Pilipino, ma'am, is resilience kasi. totoo. Napakahalaga po noong response natin o recovery ng atin pong nasira na mga Kaya ari-arian. Pastor, pag sinabi nating preparedness, hindi lang yung recovery kasama doon. Yung preparedness, recovery, at saka kung paano balikin yung ating sigla ng komunidad. Yes. So, sa Biblia, binabanggit po 365 times ang word na Do not be afraid. yes, itong phrase po pala na ito ay napakahalaga sapagkat kung merong 365 na days in a year, Ibig sabihin, araw-araw mga kaporpis, tayo handa. yes, tayo'y palaging handa, tayo hindi natatakot sapagkat ang Diyos ang ating kasama. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, Ma'am Lani, binabanggit po ang mga signs or mga palatandaan. At kasama rito ang aktual na mga pangyayari sa ating sanlibutan. Ano po ito? Kagaya ng mga gera, mga kalamidad, Opo. mga pestilence o salot. Salot, Yun, opo. kasama yan. Mhm. Ano pa? Yung mga tagutom, mga Lindol or pagyanig ng lupa. Yan. Tsaka yung pagputok ng mga bulkan. Yes, opo, totoo po 'yan. Makailan lamang nabalitaan po natin yung pagputok ng Mount Canlaon, pagbuga. At syempre meron pong mga epekto ito. Naobserbahan din natin mga ka-4Ps, ewan ko kung naobserbahan ninyo, na dikit-dikit na ang mga kalamidad sa ating bansa. One after the other. Opo. Na samantalang nung tayo ay mga bata at kabataan pa, Nakakapaghanda kasi alam natin kung kailan yung tag-ulan, Yes, kailan oo. yung summer, kailan yung tagbagyo. Opo. Diba? So, pero ngayon, Pastor, wala nang pinipiling panahon. yes, ako'y naniniwala mga ka-4Ps na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. At siyempre tayo ay maging handa spiritually. Tayo po ba ay mayroong sama-samang pananalangin kasama ng pamilya? Pinaghahandaan po ba natin ang pagbabalik ng ating Panginoon? Yan po ang mga katanungang nais po naming iwan sa inyo. Siyempre, ang paksa po patungkol sa climate change, nangangailangan din tayo mga ka-4Ps ng paghahanda. Yes, Ma'am Lani. Kaya ang sabi dito ay, huwag tayong maging pakalmante. Kailangan talaga na ready tayo anytime dahil maaring sa anumang panahon na hindi natin iniisip, may sakunang darating. Yes. Sa bahagi pong ito, tayo po ay mananalangin. Idadalangin po natin ang kalagayan ng ating pamilya, gayon din ang ating bansa. Mahal naming Diyos, purihin po ang inyong pangalan sa oras pong ito. Salamat sa inyo pong kabutihan at binigyan pa po kami ng mga paalaala patungkol sa paghahanda. Kung meron mang darating na sakuna dahilan sa merong climate change or pagbabago ng klima sa aming sanlibutan, tulungan kami, Panginoong Diyos, kasama ng aming mga pamilya na mapaghandaan ang mga ito. Magkaroon kami ng personal na preparation at gayon din sa pagbabalik ng aming Panginoon, mahanda kami at ang aming pamilya. Pagkalooban din nawa, Panginoong Diyos, ng resilience, yung pagkatapos ng mga sakuna ay maagad makakabangon ang inyong mga anak. Tanggalin ang takot sa aming mga puso. Bagkos harapin namin ang mga pagsubok ng merong tapang sa buhay na ito. Maraming salamat na kayo po'y nagmamalasakit sa amin, o Panginoong Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Natapos na muli po ang atin pong spiritual insight. Siyempre, nais po namin kayong patuloy na anyayahan na sa atin pong, doon sa hindi po nakapagsimula, ay meron po tayo sa ating YouTube channel, Palawan Mission of SDA. At sa Facebook pages po ng Palawan Mission of Seventh-day Adventists, sa Family Hope Radio, Adventist World Radio, Palawan. At Hope Channel North Philippines, nariyan po ang ating Facebook pages. At syempre po sa ating TV channel, Digital Receiver, Channel 45 sa Metro Manila.
at GSAT Channel 37 sa Luzon. Ako po ang inyong ka-4Ps at kapag-asa Pastor Ramil Ray. At ako naman po ang inyong ka-4Ps, Lani Flor Malabad. Sapagkat kami naniniwala na ang bawat pamilyang Pilipino ay masaya, matatag at uunlad para sa kinabukasan. Isa-isip, isa-puso at isagawa ang mga natutunan at ibahagi sa iba upang sa ganon ay mabigyan din sila ng tamang paggabay para makaiwas sa panahon ng sakuna. Iligtas ang sarili, ang pamilya at ang kapwa sa pamamagitan ng pagkakaloob ng panahon na maibahagi ang mga kaalaman upang sa gayon ay mailigtas din nila ang kanilang mga pamilya. Ika nga, ligtas ang may alam. Hindi lamang dapat papakinggan ang mga natutunan. Ito ay isagawa at dapat matutong sumunod sa mga payo ng mga kinauukulan. Huwag ipairal ang pagiging bingi sa panahon ng pakikipagtulungan dahil sa pamamagitan ko, ikaw at tayo ay makakamit natin ang isang maayos at makabuluhang pamumuhay sa kabila ng mga hamon ng sakuna. Nakabahagi na ng ating buhay. Makialam at maging listo para sa kaligtasan ko, kaligtasan mo, at para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Ayan, binabati natin ang lahat ng ating mga parent leaders sa lalawigan ng Palawan, gayon din sa mga beneficiaryo natin. Ayan, especially sa aking kabarangay, sa Barangay New Ginlo, Taytay, Palawan. Binabati ko dyan ang aking mga kabarangay, lalo-lalo na ang mga 4Ps. Yes, grabe naman, Sir Hec, no? So, babatiin ko na rin ang aking mga kamag-anak. Okay, so maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusuporta sa atin pong electronic family development session, no? Na talagang walang sawa ang inyong pagsuporta at ganun din po ay blessing din po na nakakatanggap po tayo ng mga ganitong informasyon, no? At tayo rin po ay natutulungan ng ganitong programa. Gusto po namin kayong imbitahan na patuloy po nating subaybayan ang ating electronic family development session. Ito po ay ating mapapanood sa YouTube channel, Palawan Mission of Seventh-day Adventist. Inyo lang pong i-click at i-subscribe. Ito rin po ay patuloy ninyong matutunghayan sa ating Facebook page sa Palawan Mission of Seventh-day Adventist, Family Hope Radio, Adventist World Radio Palawan, and of course, Hope Channel North Philippines. Yes, so alin man doon, Sir Hector, no, pwede po nilang subaybayan. Ganun din po, syempre, sa ating television channel. Ito po ay mapapanood sa Digital Receiver Channel 45 sa Metro Manila only. At ganun din po sa ating GSAT Channel 37. Ayan. O, sige, pahabol ako ng pagbati. Binabati ko dyan ang mga kaibigan ko sa Baljos, Tarlac. Ayan, Tarlac. Wow, talaga. Layo, no? Yes. Oo, kasi nagtrabaho ako sa Tarlac almost 3 years. Oh, ang galing naman, okay. Sir. 2 years, parang 2 years and 1 year sa Pampanga, Ma'am Lisa. Ayan. At syempre, akin din pong binabati ang aking mga kababayan sa bayan ng Cuyo, Palawan. Ayan, kumusta kayo? At matagal na po tayong hindi nakauwi dyan kasi nga medyo malayo-layo din, Sir Hec, no? At syempre, yun nga, sa pagbabago na rin ng panahon, medyo lumalaki na rin po yung alon pa uwi ng Cuyo. Pero Ma'am Lisa, pasyalan mo ang Cuyo. Napakagandang Cuyo, no? Siyempre, hometown din yan ng aking tatay sa Manamok. Yes. Cuyo, Palawan, Nandoon aking mga kamag-anak dyan. Manpulo Resort. Yes, napakaganda. But then, so kami po ay laging nagagalak at patuloy po na nagpapasalamat sa Palawan Mission of Seventh-day Adventist sa pangunguna po ni Pastor Daniel Malabad na patuloy din po talaga ang suporta sa DSWD Pantawid Pamilyang Pilipino Program. And of course, nagpapasalamat din po kami sa Department of Interior and Local Government sa probinsya ng Palawan, dyan sa kanilang opisina sa Kapitolyo. Maraming salamat po sa pagbibigay ng panahon upang bigyan kami ng isang resource person na siyang tatalakay sa aming paksa na natalakay kanina. Thank you so much.
So Ma'am Lisa, patuloy nating inaanyayahan ng ating mga purpose, no? Ating mga miyembro ng Pantawid Pamilya na laging antabayanan ng ating electronic family development session at narito pa rin kami ang kagawaran para sa patuloy na pagsiserbisyong may malasakit at punong-puno ng pagmamahal. Ingat po tayo lagi dahil naniniwala tayong ligtas ang may alam. Sapagkat kami ay naniniwala na ang bawat pamilyang Pilipino ay masaya, matatag at uunlad para sa kinabukasan.